Magandang araw everyone. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa pangangalaga sa ating circulatory system. Halina't atin nang simulan ang talakayan. Ang tubo ay tulad ng ugat ng ating dugo. Kapag ang dingding ng ugat ay puno ng deposito ng taba, hindi malayang makadadaloy ang dugo. Kung mangyayari ito, ang daloy ng dugo ay hindi magiging maayos at hindi magkakaroon ng sapat na dugo na magdadala ng oksiheno at pagkain sa ating buong katawan. 8 mga sakit na kaugnay sa puso, mga ugat na dinadaluyan ng dugo at dugo. Arteriosclerosis. Ito ang pagtigas ng mga arterya. Dahil dito, hindi malayang nakadadaloy ang dugo. Kadalasang ito ay sanhi ng labis na cholesterol. Maaari din namang ito ay namamana. Kapag ang iyong mga magulang ay may ganitong sakit, maaari ka ring magkaroon nito. Mataas na presyon ng dugo. Nangangahulugan ito na ang puwersa ng pagbomba ng dugo sa puso ay labis. Kung hindi magagamot, ito ay maaaring maging sanhi ng atake sa puso, stroke, sakit sa bato o iba pang mga sakit. Ito ay tinatawag na tahimik na pumapatay, dahil sa wala itong mga sintomas at bigla na lamang magaganap. Congestive heart failure. Ang mga ugat ay namamaga kaya't nahihirapan ang puso na magbomba ng dugo sa katawan. Ito ay maaaring dahil sa mataas na presyon ng dugo, kung saan ang puso ay nakararamdam ng pagkapagod at bumabagal matapos gumamit ng labis na puwersa sa pagbomba ng dugo. Sakit sa puso simula pagkapanganak. Maaaring ito ay hindi malubha at hindi nangangailangan ng paggamot. Maaari ding ito ay malubha na magiging sanhi ng panghihina at pagkamasasakitin ng isang tao. Ang isang sanggol na ipinanganak na may ganitong sakit ay maaaring ipinanganak na may butas o sugat sa puso. Fibrillation, mabilis at hindi regular na contraction ng puso. Ang hindi regular na tibok ng puso ay maaaring maging sanhi ng dagling pagtigil ng tibok ng puso o kamatayan. Atake sa puso, nangyayari ito kapag ang daloy ng dugo sa puso ay naputol o naharangan. Ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring maging sanhi ng atake sa puso, lalo na kung may mga deposito ng cholesterol sa mga ugat na dinadaluyan ng dugo. Ito ang pangunahing sanhi ng kamatayan sa Pilipinas. Hemophilia, kakulangan sa plasma sa dugo. Ang sakit na ito ay karaniwang simula pagkapanganak pa lamang. Ang mga taong may hemophilia ay labis na nagdudugo kung nasusugatan. Ang kakulangan ng protina ng plasma ay nagiging dahilan ng hindi paninigas ng dugo kapag nalalantad sa hangin. Anemia, ito ang kakulangan sa pulang selula ng dugo. Ang mga pulang selula ng dugo ang nagdadala ng oksihenong kailangan ng katawan. Dahil dito, ang mga taong may anemia ay hindi nakatatanggap ng sapat na oksiheno sa mga himaymay ng kanilang katawan. Maaaring mahilo o himatayan ang mga taong may anemia. Ang labis na cholesterol sa dugo ay nagpapatigas sa mga arterya. Ito ang nagpapahirap sa malayang pagdaloy ng dugo. Kakailanganin ng puso ng higit na puwersa upang makapagbomba ng dugo sa mga ugat, lalo na sa arterya. Maaaring mapagod ang puso at ang pagbabara sa puso ay maaaring maging dahilan ng paghinto nito. Ang paghinto ng puso ay karaniwang tinatawag na atake sa puso. Ano ang maaari mong gawin upang maiwasan ang mga sakit sa circulatory system? Ang mga gabay na ito ay makatutulong sa iyo. Kumain ng masusustansyang pagkain. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain ay gagarantya na matatanggap ng iyong katawan ang mga sustansyang kailangan nito. Makatutulong ito sa malayang pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Iwasan ang maaalat, matataba at mga pagkaing mataas sa cholesterol tulad ng junk food at labis na karne. Ang labis na taba sa pagkain ay nakadaragdag ng cholesterol sa dugo. Ang cholesterol ay maaaring bumara sa mga ugat na dinadaluyan ng dugo, na siya namang maaaring maging dahilan ng mataas na presyon ng dugo. Ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring maging sanhi ng atake sa puso. Huwag manigarilyo.
Ang paninigarilyo ay nakapagpapasikip sa ugat na dinadaluyan ng dugo patungo sa binti at braso. Nakapagpapatigas din ito ng arterya. Maaari itong maging sanhi ng sakit sa puso, stroke at makadagdag sa mataas na presyon ng dugo. Mag-ehersisyo. Mahalaga ang ehersisyo sa pagmamantini ng ating katawan. Nakatutulong ito sa pagsusuplay ng oksiheno sa ating katawan. Pinabubuti rin nito ang mahusay na pagdaloy ng dugo sa buong katawan. Pangasiwaan ang iyong timbang. May malaking posibilidad na magkaroon ng mataas na presyon ng dugo ang mga matataba. Ang mahusay na pangangasiwa sa iyong timbang ay mahalaga sa pagkontrol ng presyon ng dugo. Matutong pangasiwaan ang tensyon. Ang tensyon ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Gayunpaman, ang labis na tensyon lalo na kung palagian ay maaaring maging dahilan ng pagtaas ng presyon ng dugo. Ang ilang mga paraan ng pagre-relax tulad ng malalim na paghinga at pagmamasahe ay makatutulong upang mapangisawaan ang tensyon at mapababa ang presyon ng dugo na dulot ng tensyon. Magkaroon ng regular na pagpapatingin sa doktor. Ang regular na pagpapatingin sa doktor ay makatutulong upang masubaybayan ang kondisyon ng iyong katawan. Sa pamamagitan nito, maaari kang makaiwas sa mga sakit.